Na-stroke ata ako. Muntik na ako nang hindi makagalaw kanina. Buti na lang tinawag na ako ni ate ng tindera. Baka hindi na ako nakagalaw ng tuluyan sa harap nun ng Kiko na yun. Bakit ba may mga ganun kagwapong nilalang? Man yung pagkagwapo na sinasabi ko. Gwapo kasi talaga. Yung kulot na medyo mahaba niya ng buhok, mahabang pilik mata, kulay brown yung mata, jawline that fits perfectly on his face, kissable lips and samahan pa ng tan color niya. Ah, diba? Gwapo. Napapa-English pa ako sa pag-describe. Kasalukuyan akong nasa second floor ng building ng section sa dating pwesto ko. Kumakain ako mag-isa dito. Hindi ko alam kung saan pumwesto si Sin, pagkaabot ko kasi sa kanya ng pagkain, mabilis pa siyang tumakbo kay Flash paalis. Kakaiba ng bata. Tapos na akong kumain at nililigpit ko na yung baunan ko. Tutal maaga pa naman, naisip kong silipin yung mga kwarto dito sa second floor. Na-curious lang ako sa kung anong meron dito bukod sa basura. 4 yung mga kwarto dito na may tigdadalawang pinto. Marumi na yung mga kwarto, basag-basag yung mga jalousie, sira-sira na rin yung mga lamesa at bangko. Pwede pa rin naman sanang pakinabangan kung aayusin lang at papalitan mga gamit. Pumasok ako sa isa sa mga room. Maraming nagkalat na papel sa sahig. Lalabas na din sana ako para silipin yung kabila nang may mapansin akong sobre na kulay pink at may heart design sa sahig. Ang cute kasi ng pagkakaayos niya, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi pakialaman. Pinulot ko yun at pinagpag. Makapal na kasi yung nakabalot na alikabo. Binuksan ko yung sobre at nakita kong may sulat pa sa loob. Hindi naman sa pakialamera ako. Pero nangangati kasi yung utak ko na malaman yung laman. Saka isa pa wala namang may-ari nito. Kung meron bakit iniwan dito? Ibig sabihin ayaw na niya. O pwede ring hindi natanggap nung dapat makakatanggap. Bahala na nga. Buksan ko na lang. Stationary pa yung gamit nung nagsulat at halatang babae dahil sa ganda ng pagkakasulat. Dear Calix, Happy Monthsary. Pasensya ka na ito lang nakayanan ko para sa Monthsary natin. Pinag-iipunan ko na kasi yung gusto mong sapatos at promise ko sa'yo na yun yung ibibigay ko sa'yong regalo sa birthday mo. Gusto ko sana nang sabihin sa'yo to ng personal kaya lang natatakot ako kasi lagi kang galit kaya idadaan ko na lang sa sulat. Calix, nagpapasalamat ako sa'yo kasi ako yung pinili mo sa dami ng naghahabol sa'yo at kahit sekreto to, masaya nang masaya ako. Huwag ka mag-alala kasi hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na iba talaga yung girlfriend mo at marami ka ng babae. Mahal na mahal kita at malaki yung tiwala ko sa'yo. Sa totoo lang minsan naiinis na ako sa'yo kasi minsan na nga lang tayo magkita, hindi mo pa ako pinapansin pero syempre hindi naman kita matitiis. Lagi mo tatandaan na kahit anong galit or inis ko sa'yo, isigaw mo lang na mahal mo ko mawawala lahat ng yun. Happy Monthsary ulit. You. Mika, bakit parang pamilyar tong Calix? Classmate ko ata to eh. Ewan. Hindi ko pa naman kasi sila ganun kilala. Kahit konti lang sila nakakatamad ding alamin pangalan nila. Malalaman ko din naman siguro yon sa mga susunod pang araw. Pumapag-ibig. Feeling ko babaero tong Calix na to ewan lang, hindi dapat ako manghusga pero feeling ko talaga eh. Malakas na kutob at paniniwala base na rin sa sinabi nitong Mika sa kanya. Sino kaya tong Mika na to? Dati rin kaya siyang section eh. O baka nag-room dito bago maging tambakan ang lugar na to binalik ko yung sulat sa loob ng sobre. Balak ko sanang ibalik sa sahig kaya lang para nang bigla ako ng nagdalawang isip. Wala din namang may-ari nito kaya akin na lang. Kuwari may nagbigay sakin, hehe. Kaya sinilid ko na lang sa bag lumabas na ako ng room at sinilip yung kabila dahil maaga pa naman. Kaya lang sarado ng sarado yung room pati mga bintana may pintura at sarado ng sarado din ano kaya meron dito. Bakit kaya isinara? Tumunog na yung bell. Agad akong bumaba baka malate na ako sa sunod na subject. Buti na lang at malayo tong room namin sa civilization. Late na rin kasi nagsisidating mga tiher, nakita ko yung mga classmate kong mukhang lantang gulay. Wala si Yuri kaya feeling ko hindi sila napakain. Si Yuri pala kasi nagdadala ng pagkain para sa kanila, dahil nga syempre sila din ang dahilan kaya hindi na sila makapunta sa cafeteria. Si Sin naman smiling face as usual. Si Kiefer naman naka-poker face lang habang may subong lollipop.
Nakita ko si Felix na nakapout sa akin at parang tuta nang nanghihingi ng pagkain sa amo niya. Naawa naman ako kaya kahit iisa lang yung baon kong tsotsirya, binato ko na sa kanya. Bigla nang nabuhayan yung mga classmate ko. Kaya lang halatang wala nang balak mamigay tong si Felix. Madamot din ang kumag. Nagsitingin sila sa akin at mga nakapoppy eyes pa. Kaya lang nagsign lang ako nang wala sa kamay ko. Kaya mga nagsiyuko na lang ang mga luko. Kulang na lang umiyak na sila dahil sa pagmamakaawa. Naupo na ako at naghintay ng klase. Habang naghihintay para nang may naramdaman akong malamig sa upuan ko, pero hindi ko na din pinansin kasi nawala din baka lumamig lang ang upuan ko dahil sa tagal kong nawala. Habang nagkaklase, alam mo yung pakiramdam na pinagtatawanan ka? Kapag tinignan mo naman kung sino yung nagsisitawa, wala naman akong makita. Nababaliw na ata ako. Kahit sa mga sumunod naming klase ganun din ang eksena. Bakit ba kasi? Ano nang meron? Nang iinis na naman siguro to ng mga to. Mga impakto. Natapos ang klase at naglalabasan na nga mga classmate ko. Nag-aayos pa ako ng gamit kaya medyo nahuli ako. Nung matapos na ako at akmang tatayo, may mali. May mali talaga. Sumasama yung upuan sa akin. Tinignan ko yung puwetan ko at shit. Nakadikit yung palda ko sa bangko. Nakarinig ako ng nagtatawanan sa harap malapit sa pinto. Si Kiefer nakasmirk at sila Felix at mga kaklase niya nagtatawanan. Mga hayop. Nilagyan ng glue yung upuan ko. Animal. Kingi na this. Tinangka ko ng alisin pero ayaw talaga. Naknang. Tinignan ko ng masama si Kiefer. Don't look at me like that. 'Cause I don't know anything about it, T. Sabi niya at nag-smirk ulit. Mga pisti kayo. Bigla silang nagtawanan ng malakas dahil sa sinabi ko. Lumapit sa akin si Sin, anyar sa'yo. Si. Tulungan mo ko. Sigaw ko habang tinatangka ng humiwalay sa bangko. Tinangka niya akong hatakin. Ipinatong niya pa yung isang paa niya sa bangko at hinatak ako. Ayaw eh. Reklamo niya. Sin. Hayaan mo na yan dyan. Umuwi na tayo. Sigaw nung isa sa nakikitawa. Animal. Pigtang na kasi. Tumingin sa akin si Sin tapos ngumiti. Uuwi na daw kami. Lintik na lalaki to. Nang aasar ata. Kingi na. Iiwanan mo ko matapos ang lahat. Biglang naghiyawan mga classmate namin. Putik. Binigyan ng ibang meaning yung sinabi ko. Joke lang. Iiyak ka naman agad. Sabi ni Sin habang natatawa. Hayop. Kapag nalaman ko kung sinong may gawa nito, babalatan ko siya ng buhay. Galit na sigaw ko. Nagtawanan ulit sila ng malakas na kinainis ko ng husto. Mga hayop men. Pinilit ulit akong hatakin ni Sin pero pati siya halatang nahihirapan. Lalo lang lumalakas tawanan ng mga hayop. Jay, paano ba yan? Ayaw talaga. Aba. Gagalitin ako nito ng Sin na to. Pinandilatan ko siya ng mata. Seriously? Susukuan mo ko dito. Kasi di. Bigla siyang tumawa ng malakas. Wag mo ko pandilatan ang pangit mo. Biset. Gagalitin talaga ako. Sin. Mapapatay kita. Kung makakaalis ka dyan bago ako makauwi paghahamon niya. Tumuno. Kumukulo yung dugo ko mga 45 degree. Tumingin ako sa grupo ng mga boys na nanunood pa rin sa amin. Nagtatawanan pa rin sila at ang mga hayop. Naka-video na kami. Wala na akong pagpipilian. Aabutin kami ng gabi dito unless kung hubarin mo na lang kaya palda mo. Suggest ni Sin habang nakangiti ng nakakaluko. Biglang nahiyawan ang lahat at may sumipol pa. Mga animal. Nalukot na sa galit yung muka ko. Piltang na. Seryoso ka dyan? Tumawa na naman siya ng malakas. Joke lang. Hayop to. Naiiyak na ata ako sa inis. Kabusit. Maubusan ako ng dugo sa mga ito. Pero may point siya, pwede ko hubarin. Nakasikiling na itim naman ako. Medyo maikli pero mukha naman ng short. Sinubukan kong kapain yung zipper sa likod pero may problema, kalahati lang yung pwede buksan kasi kasamang naidikit yung kalahati.
Shootangi names naman. If, wala na talaga. Mukhang iuwi ko tong bangko sa bahay namin. Naubusan na ako ng paraan hanggang sa mapatingin ako kay Felix. May utang na loob pa sa akin tong hayop na to. Ilang beses ko siya binigyan ng Nova. Hi Felix. Tawag ko. Tumingin naman siya sa amin. Sagot niya sabay turo sa sarili. Ay hindi naman ikaw si Felix, diba? Sarkastiko kong sabi. Pagtawa lang ang sinagot niya sa akin. Lumapit ka dito, Felix. Sigaw ko. Tinignan muna niya si Kiefer bago lumapit sa amin. Ano yun? Nanghingi ng permiso. Bakit? Tanong niya paglapit sa amin. Tulungan mo si Sin. Alisin niyo ko dito. Utos ko. Bubuka pa lang sana ang bibig niya para pumalag pero inunahan ko na. May utang na loob ka sa akin. Ilang beses kita binigyan ng pagkain. Nag-isip naman siya sandali sa sinabi ko. Okay. I'll help you. Hinawakan niya ako sa braso, si Sin naman pumwesto sa likod para hawakan yung bangko. Okay. On the count of 3, putol ni si kay Felix. Is it after 3 or on exactly 3? Sinigawan ko siya. Packing 3. Nagnod naman sila pareho at pumwesto ulit. 1, 2, 3. Sabay-sabay naming sigaw. Yung feeling ng nakalaya ka. Masaya sana kaya lang kasabay kasi ng paghatak nila, yung tunog ng napunit na damit. Punit eh. Punit talaga. Hindi ko na kailangang itanong kung ano yun. Hindi ko na rin kailangang lumingon para tignan ang reaksyon ni Sin. Ramdam kong maligaya siya sa nakikita. Wow! Nice ass D. Ngayon ko ramdam yung kahihiyan na sinasabi nila. Although lagi na ako napapahiya dati pero iba to eh. Uwi akong may nakabalot na polo sa puwetan ko. Buti na lang at naawa sa akin si Sin at pinahiram sa akin yung polo niya. Tinupi ko yun ng 3 para kumapal at binalot ko sa puwetan ko. Ginamit ko yung manggaspang tali. Salamat na lang at ang laki ng polo niya. Para tuloy may design ang palda ko. Sobrang fitted tuloy sa may puwetan at hita ko. Ang hirap maglakad dahil pakiramdam ko matatanggal ang balot kapag nagkamali ako ng galaw. Pinagtitinginan ako ng mga estudyante tapos magbubulungan. Hindi ko naman sila masisi dahil sa itsura ko. Papalabas na ako ng school at kasunod ko yung mga hinayupak na may kagagawa ng kahihiyan ng buhay ko. Sin! Sexy ba? Tanong nung classmate naming hindi ko pa know ang name. Kahit nakasikiling kita ko yung kaseksihan. Sagot ni Sin, may pumito sa kanila at bigla silang nagtawanan. Mga hayop! Huminto ako sa paglalakad at tinignan sila ng masama. Don't get mad. It's a compliment. Sabi nung Kiefer at ngumiti ng nakakaluko. This is your compliment, sigaw ko sa kanya. Bumalik na ako sa paglalakad pero bigla na lang ako napahinto nang makita ko si Aris na nakatingin sa akin. Shit! Ang masama pa. Kasama niya yung mga classmate niya at si Kiko. Sobrang nakakahiya yung itsura ko. Pigtang na naman kasi eh. Hey Jay! Bati sa akin ni Kiko habang nakangiti. Pero nawala din yun ngiti na yun na makita niya yung nakabalot sa akin. What is that for? Ano? Kasi tinagusan siya. Sigaw ni Sin mula sa likod at bigla silang nagtawanan. Ay pigtang na. Papatay na ako ng tao, malapit na. Ramdam ko yung pag-init ng pisngi ko. Nagtawanan na rin yung mga classmate ni Aris dahil sa sinabi ni Sin, pero si Aris seryoso pa rin ang muka na nakatingin sa aking hindi, nakatingin siya sa likod ko. Bigla na naging seryoso yung muka ni Kiko. Tell me Jay. Binubuli ka ba ng mga to? Ramdam ko din yung bigla ng pagseryoso ng mga tao sa likod ko. Naku! Baka magsimula pa ng away dito tong mga to. Hindi. Ano kasi? Totoo yung sinabi ni Sin. Woman thing lang to di. Sana lumindol at bumuka ang lupa. Sobrang nakakahiya tong ginagawa ko. Sure. Tanong pa niya. Umiti naman ako at nagnod. Sabihin mo lang kung may ginagawa silang hindi maganda sa'yo. Ako nang bahala, sabi niya pa na parang handa talaga akong ipagtanggol. Ahihihi. Pwede kiligin.
Kakakilig kasi tong crush ko na to. Tapos ngingiti pa. Feeling model ng toothpaste. Partida. Hindi pa kami close niyan ah. Tiyes parang kaya mo kami. Parinig ni Kiefer dahilan para lahat ng classmate nila Aris at Kiko maalarma. Bisit to. Naghahanap talaga ng gulo. Of course kaya ko. Napabagsak ko nga si David kayo pa kaya. Hala. Basag ulo din pala ito ang lalaki na to. Okay. Bawas pogi points. Napalingon ako sa grupo nila Kiefer. Ayan na. Lahat sila seryoso na yung muka. Yung feeling ng mabigat na aura. Naawa lang sa'yo si David kaya hinayaan kanyang manalo. Sabi ni Felix. Sinong David? Sino na naman yun? Really? Parang hindi kasi yun yung nangyari. Umiti naman siya ng nakakaasar. Okay, obvious na obvious kung saan mapupunta to. Kaya bago pa kayo makarating doon, magsiuwi na kayo. Awat ko sa kanila. Tumingin naman sa akin si Kiko at mumiti. Sumunod ka. Kahit pugi ka, sumunod ka. Mabuti pa nga. Wala din naman ako sa mood para makipag-away. Sagot niya sa akin. Buti sumunod siya. Good boy. QFA, coward, parinig na naman ni Kiefer at nagsimula na siyang maglakad papunta sa ibang direksyon malayo sa amin. Mabuti pa Jay, sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita. Offer ni Kiko. Enebe. Muhihi. Hindi pwede. Kasi ihahatid ko na siya. Sabi ni Sin at nag-smile. Nga pala yung polo niya. Pwede ko namang ibigay to sa kanya bukas. Kaya lang nahihiya din akong sumabay kay Kiko. Hano ba yan? Sorry Kiko. Ibabalik ko pa kasi sa kanya tong polo niya. Sa kanya na lang ako sasabay. Huhuhuhuhu. Sorry naman. But next time sa akin ka na sumabay ah. Sabi niya habang nakangiti ng matamis. Nagnod naman ako. Naglakad na kami paalis ni Sin, nang masiguro kong malayo na kami agad ko siyang hinedlock. Kingina mo. Ano yung sinasabi mo kanina? Arg. Masakit Jay. Masasaktan ka talaga. Hinayupak ka. Lalo kong hinigpitan yung pagkakasakal sa lig niya. Hinampas-hampas ko rin siya sa ulo. Jay. Masa. Kick. Gago ka kasi. Ramdam kong hirap na siya sa paghinga. Wala naman akong balak patayin siya kaya binitiwan ko na rin. Papatayin mo na talaga ako. Sabi niya habang umuubo. Sana. Nahiya lang ako sa polo mo. Sabay turo sa polo niya na nakabalot sa akin. Tumuloy na ako sa paglalakad. Hindi muna ako gagamit ng shortcut kasi nakalimutan ko na din ang daan. Sa tabing daan lang ako at nakasunod naman sa akin si Sin. Hindi ko alam kung galit siya sa akin o ano. Seryoso kasi nung mukha niya. Panay din ang lingon sa paligid. Paranoid lang. Nakarating kami sa bahay. Totoo pala yung sabi nila na mas mabilis maglakad kapag uwian. Hihi. Huminto ako sa gate ng bahay at hinarap si Sin. Umiti naman siya sa akin. Smile lang. Smile. Hintayin mo ko dito. Magbibihis lang ako. Hindi na. Hinatid lang talaga kita. Paano tong polo mo? Hindi na. Marami ako niyan sa bahay. Wenks. Kahit na. Tutal andito ka na kunin mo na. Hindi ko na siya hinintay makasagot. Agad akong pumasok sa loob. Nakita pa ako ni tita pero agad akong tumakbo papunta sa kwarto ko. Kumuha ko ng short at agad na tinanggal yung polo ni Sin. Hinubad ko na rin yung palda ko. Hay! Halos wala nang matira sa likod na part ng palda ko. Sayang naman to. Sinuot ko na yung short at pinagpag ko naman yung polo ni Sin para maunat kahit kaunti. Hindi muna ako nang palit ng blouse. Baka kasi layasan na ako nung ulupong. Agad akong tumakbo palabas. Hindi pa ako nakakalapit kay Sin pero kita nang kita ko na nakasmirk siya. Nakaharap sa ibang direksyon at parang may tinitignan. Lumabas naman ako at tinignan din yun pero wala naman. Anong tinitignan mo? Umiti siya sa akin. Wala. Alis na ako. Sabi niya tapos kinuha yung polo niya sa kamay ko.
Hindi man lang hinintay yung sasabihin ko at mabilis na siyang nakalayo. Nagmamadali? Ay teka. Sin. Thank by. Sigaw ko. Hindi ko nga lang alam kung narinig niya. Hindi kasi siya lumingon o huminto man lang. Ganun? Papasok na sana ko sa loob ng bahay nang may mapansin akong grupo ng kalalakihan na sumunod kay Sin. Nakaramdam naman ako ng kaba. Baka mapaaway tong mokong na to. Kala mo ba papalagpasin namin yung ginawa mo sa mga kasama namin kanina? Sabi ng isa sa kanila habang pinapatunog ang buto sa kamao. Kaya ko din yan, lalo na sa buto sa paa. Umiti naman ako sa kanila. Not really. Kanina ko pa sila hinihintay. Akala ko nga susugod sila sa harap ng bahay nila JJ. Buti na lang at may takot din sila. Nakakahiya sa mga tao doon pag nagkataon. Pagkakaguluhan ang kakyutan ko. Huwag kang umiti. Sigaw nung isa sa kanila. 7 sila nang nakapalibot sa akin. Kakayanin ko kaya? Bahala na. Lalo ako nang napangiti dahil sa sinabi niya. Hindi ko mapigilan, nasasabik ako. Tignan ko lang kung makangiti ka pa pagkatapos ng gagawin namin sayo. Bungi nga nakakangiti. Ako pa kaya ng buo ang ngipin. Pati sila tumawa rin sa sinabi ko. Pero alam kong iba ang meaning ng pagtawa na yon. Yung babae ng kasama mo. Maganda siya. Pagkatapos namin sayo siya naman ang pupuntahan namin. Nawala ang ngiti sa muka ko. Mali pa yata na hinatid ko siya. Delikado, pati bagong classmate namin nadamay ko pa. Wala akong pagpipilian kundi ang siguraduhing wala silang gagawin kay JJ. Daldal nyo. Ano oras pa ba tayo magsisimula? I said boredly. Bigla sumugod yung isa sa kanila. Malakas na suntok ang binigay niya pero syempre nakailag ako. Yun nga lang hindi ko naiwan ang suntok ng kasunod niya. Shit! Hindi ko nakita yon. Ang sama ng loob ko. Syempre dahil pa rin dun sa palda ko. Pa-frame ko kaya ito para damang-dama. Buset kasi yung mga talipandas na yun. Sumpain sila. Magsara sana butas ng puwet nila. Kaasar. Miss J. Kakain na daw po. Tawag sa akin nung maig nila tita. Bakit kaya may miss pa? Dalaga ng dalaga ang dating. Lumakad na ako palabas ng kwarto at dumiretso sa dining area nila tita. Andun na si tita at Kuya Angelo pati na rin si Aris. Aris? Andito siya. Umuwi na siya. Upo ka na Jay, utos ni tita. Umupo naman ako at sandaling sumulyap kay Aris. Nakatingin lang siya kila tita at Kuya Angelo na katabi ko. Simula bukas. Isabay mo na si JJ sa kotse mo. Sabi ni Kuya Angelo. Napatingin ako kay Kuya at Aris na salubong ang kilay sa inis. Kuya, mas gusto kong maglakad. Sabi ko at halatang hindi nagustuhan ni Kuya yun. No. Sasabay ka na kay Aris. Hala. Baka tuluyan ng maghurimentado tong si Aris kapag sumabay ako sa kanya. Nagtagpo ang tingin namin ni Aris. Ramdam kong gusto na niya akong ilibing ng buhay. Si Kuya naman kasi kung ano-ano yung pinagsasasabi. Siya rin siguro nagpauwi kay Aris dito sa bahay. Kahit sino kasi susunod dito kay Kuya. Nakakatakot kaya siya magalit. Siya rin lagi tinatawag nila Lola para kumausap sa akin. Alam kasi nilang takot ako kay Kuya. Buti na lang behave na ako ngayon. Si Aris na yung mainit sa mata niya. Anong sabi ni Sin? I ask. Halata daw sugat niya sa muka. Hindi daw muna siya papasok. Kiefer answer. Nakarating kasi sa amin na nakipag-away siya. 7 daw ang nakaharap niya. Knowing Sin, alam namin kaya niya yun pero nung sinabi niyang may natamo siyang sugat at pasa, malakas ang kutob naming hindi basta-basta ang mga nakalaban niya. Galing daw siya kila JJ nung sinalubong siya ng mga luko. Dagdag ni Felix habang kumakain. Napataas ang isang kilay ko. JJ, ano namang ginawa niya dun? Kiefer ask. Hinatid ata di. Sagot niya kasunod ng malakas na pagdighay. Arj. Kadiri. Tinignan ko siya ng masama. Saan na naman ba galing niyang kinakain mo? Galit na tanong ko sa kanya. Kay JJ. Seriously? Nagsalubong ang tingin namin ni Kiefer.
Akala ko ba, wala na dapat babae sa section na to? Bakit parang wala siyang balak lumipat? Ayaw niya eh. Anong gagawin ko? Kiefer answered boredly. Baka kasi kulang pa yung ginawa niyo. Yung nauna sa kanya, isang beses niyo lang pinagtripan. Talagang papaalisin na natin si JJ. Sayang naman ini. Singit ni Felix. Felix. Napag-usapan natin to dati, di ba? Yee. He answered shortly. Binalik ko yung tingin ko sa harap at inayos ang salamin ko. Hindi sa galit ako sa babae or something pero babae kasi ang naging dahilan ng kaguluhan namin. Ayoko nang maulit yun. Napapagod na nga ako sa mga nangyayari sa bahay pati ba naman dito. Para akong tanga dito sa kotse ni Aris. Hindi kasi ako gumagalaw. Kung pwede ko nga lang pigilin yung paghinga ko, ginawa ko na kanina pa. Buti na lang hindi ako nauutot. Aris. Panimula ko pero diretso pa rin ang tingin niya. Alam kong galit ka sakin, gusto ko sana nang mag-sorry, Jay, your sorry won't change anything. Seryosong sagot niya. I know. I just want to, bigla niyang hinampas yung manibela ng kotse. Medyo nagulat ako pero ganun pa rin yung itsura niya. Sayang yung English ko. Ayoko nang dagdagan ang galit niya sakin. Aris. Pakihinto yung kotse. Dito na lang ako. Kaya lang hindi niya ako pinansin at tuloy-tuloy pa rin ang kotse. Hanggang sa makarating kami sa school at inihinto niya sa parking. Bababa na sana ko pero nakalock pa rin yung pinto ng kotse. Tinignan ko siya pero tahimik lang siya. He released a heavy sigh. Matagal bago mawala ang galit. Sundin mo na lang ang gusto ko at ni kuya. Baka sakaling magbago yun. Inunlock niya yung pinto at lumabas. Lumabas na rin ako agad at naglakad palayo sa kanya. Baka sakaling magbago. Binibigyan niya ako ng chance. Eto na yun, pwede na kaming magkasundo ni Aris. Papatunayan ko na nagbago na talaga ko. Yee! I'm the good girl now. Nakangiti ako nang pumasok sa room namin. Pero nawala din yun nang makita ko yung upuan ko. Andun kasi yung bahagi ng palda kong nadikit sa bangko. Tinignan ko ng masama yung grupo ni Kiefer. Aba! Pumasok na si Yuri. Poker face lang ang luko pati si Kiefer. Dahil para sa akin parte ng masakit na nakaraan itong ritaso ng palda ko. Hindi ko na aalisin yan. Diyan na yan forever. Kuhanan ko picture mamaya. Kinapa ko muna yung upuan bago maupo. Mahirap na. Agad kong hinalungkat yung bag ko para kunin yung notebook at libro ko. Kaya lang dahil sa dami ng chocolate sa bag ko nahirapan akong kunin yun. Bakit parang ang lalim ng bag ko? Napadami ata yung dala kong chocolate. Sila Sin at Felix lang naman yung bibigyan ko. Si Kuya Angelo kasi may kasalanan nito eh. Sobrang dami niyang pasalubong sakin. Meron pang ang damit at handbag. Para namang gagamitin ko yun. Lumingon ako sa likod para tawagin si Felix. Halatang kakakain lang niya ng Nova. Dinidilaan pa niya yung daliri niya eh. Ew! Felix! Tara dito. Tawag ko. Tatayo na sana siya para lumapit pero pinigilan siya nung Yuri. Problema nito. Kung ikaw may kailangan bakit hindi ikaw ang lumapit? Sabi ni Yuri. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Napakasungit pala nito. Inirapan ko naman siya. Kumuha na lang ako ng isang malaking chocolate sa bag ni Felix. Tawag ko at hinarap ang chocolate sa kanya. Parang aso nang naglaway ang luko. Pati mga classmate namin napatingin na rin at mga kuminang ang mata sa hawak ko. Ngayon lang ba nakakita ng chocolate tong mga to? Pati si Kiefer tumingin din sa amin pero naka-poker face lang. Walang nagawa si Yuri nang tumakbo si Felix palapit sa akin para kuhanin yung binibigay ko. Akin talaga to. Tuwang-tuwang tanong niya pagkakuha ng chocolate. Umiti naman ako sa kanya. Sa'yo yan. Parang bata nang nagmamadali si Felix sa pagbukas ng kahon ng tsokolete. Dahil sa taranta hindi niya mabuksan ng maayos hanggang sa agawin na ito sa kanya ni Kiefer. Bagal mo. Reklamo niya at sandali ang binuksan ang kahon. Kumuha siya ng kaputol at ibanalik yun kay Felix. Taka ko siyang tinignan. Mahilig din pala sa chocolate to pero mukhang ayaw niyang ipahalata.
Tumaas ang isang kilay niya nang mapansing nakatingin ako sa kanya. Ay shit! Bakit nga ba ako nakatingin sa kanya? Gusto mo talaga nagdadala ng pagkain, no? Kiefer suddenly asked. Huh? Then I have a task for you. He said and get back to his seat. Magtatanong pa sana ako kung ano ibig niyang sabihin pero biglang dumating si Sir Alvin. Ano kaya ng task yung ibig niyang sabihin? Kinakabahan naman ako. Mamaya kalokohan na naman nila yun. Baka pagtripan na naman nila ko. Ano na namang kayang balak nitong mga to? Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa tinuturo ni Sir. Bakit nga pala wala pa rin si Sen? May nangyari na kaya sa kanya? Naisip ko tuloy yung mga lalaking sumusunod sa kanya. Natapos ang klase. Nag-ayos na ako ng gamit para makaalis na ako dito at makapag-launch sa hideout ko. He got a much. Jay. Tawag sa akin ni Felix. Tinignan ko siya at napansin kong palapit silang lahat sa akin. As in lahat. Buong class pati si Kiefer and Yuri. Oh. Sabi nitong Kiefer habang may inaabot na papel. Kinuha ko yun at tinignan. Order hash 1, 2 rice menudo 1 bottled water. Order hash 2, 2 1 kalahati rice sinigang na hipon orange juice. Order hash 3 lasag na iced tea so on. Ano to? Taka ng tanong ko. Order namin. Ikaw bumili sa cafeteria. Sabi ni Kiefer. Bakit ako? Ayos to. Nakakuha ng katulong ang hayop. Ano? Ang dami niyan, hello. Iisa lang kaya ako. E di gawan mo ng paraan. Sagot ni Yuri. Wow ah. Kapang-init ng ulo to ah. Hinga ng malalim. Bakit ba ako mga inuutusan nyo? Mahilig ka lang din naman ang magdala ng pagkain, e di panindigan mo na. Ikaw magdala ng mga pagkain namin dito. Sabi ni Kiefer habang nakapamulsa ang isang kamay. What makes you think that I will follow you? Sabi ko nang may pagtataray. English yan para sulit sa katarayan. Akala nyo sa akin? Basta-basta susunod? Hindi oy. Ways to mend ways. Simple D. Panimula niya. Biglang nag-iba itsura niya. Nakasmirk at malalim ang tingin sa akin at unti-unti nang siyang naglakad palapit sa akin. Ewan ba? May kung ano sa tingin niya at napaatras ako. Sa bawat hakbang niya ay bawat atras ko naman. Hanggang sa napahinto ako dahil sa lamesa sa likod ko. Parang pati puso ko nataranta at tumibok na lang ng malakas at mabilis. Hoy puso! Bakit ka nagkakaganyan? Sa magkabilang side ko, unti-unti pinadaan ni Kiefer ang dalawang kamay niya hanggang sa mailapag niya yon sa lamesa sa likod ko. Wala na talaga akong kawala. Corner na ako. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin kaya bahagya akong lumiad para mapalayo. Hindi mo gugustuhin ang gutumin kami. Lalaki pa rin kami. Baka ikaw ang kainin namin pag nagutom kami. Then he winked. Okay. Alam kong ibig niyang sabihin. Jossem. Wag po kuya. Anong gagawin ko? Napalunok na lang ako. Oo okay. Ibibili ko na kayo. Malakas ang naging hiyawan ng mga kaklase namin. Umayos lang tayo si Kiefer at inabutan ako ng pera. Nakahinga na ako ng maluwag, unti-unti ding bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Tumayo na din ako at tinanggap ang pera. Ayos pre. Makakakain na rin tayo. Nga. Nakakasawa na yung dala ni Yuri eh. Pwede bang tumawa? Natawa kasi ako sa huli kong narinig. Agad din kasi siyang tinignan ng masama ni Yuri. Ha ha ha. Salbahe ng bunganga. Tinignan ko ulit yung listahan na binigay nila sa akin. Pivot siya. Dinaig pa yung listahan ng grocery. May problema ka ba sa listahan? Tanong ni Kiefer. Ay marami. Pakain ko sa'yo to eh. Siyempre hindi ko sinabi yun. Umiti na lang ako yung plastic ng ngiti. Para mahalata niyang inis na inis ako sa kanya. Wala. Ang ikli nga ng listahan niyo eh. Baka gusto niyo pang dagdagan. Sarkastikong sagot ko sa kanya. Umisi lang siya ng nakakaasar. Umalis ka na. Nagugutom na kami. Makautos naman to. Wagas.
Pero ginawa ko pa rin. Siyempre, mahirap na. Kuwari lang yung reklamo baka malintikan ako. Mabilis ako nang naglakad papunta sa isinumpang cafeteria. Isinumpa yun, malas kasi. Pagpasok ko, as usual tumahimik ang lahat at nasundan ng bulungan. Pero wala sa kanila ang atensyon ko. Sa pila. Ang haba ng pila, putik. Dinaig pa pila sa relief goods ng mga nasalanta ng bagyo. Nakipila na rin ako at baka madagdagan pa yung nakapila. Parang ang bagal umusad. Asar naman. Tinignan ko kung magkano inabot sa akin ni Kiefer. Medyo makapal kasi yung pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dami ata. 8, 9. 10 lang pala. 10,000. Napasigaw ako kaya agad na pinagtinginan. Hinigpitan ko yung hawak sa pera. Lintik na lalaki to, napakaraming pera. Kasya na to sa handaan ng pa-birthday. Umitin ko kaya. Umusad ang pila at nakalapit ako sa isa sa mga tindera. Inabot ko sa kanya yung listahan at taka akong tinignan. Ineng, saan ko ipaglalagay to? Napakadami nito. Shit! Yun pa nga pala. Palagay ko na lang lahat sa isang kasirolang malaki. Para ng kaning baboy. Kaya lang baka magalit sa akin si Kiefer kumag. Ek! May box ba kayo? Dun nyo na lang lagay para mabibit ko lahat. Meron. CJ. Sagot ni ate at agad inasikaso yung order ko nila pala. Nagtawag pa siya ng kasama para matulungan siya. Dami kasi talaga. Sa bagay mga patay gutom naman ang mga yun kaya hindi na dapat ako magulat. Habang naghihintay dun ko lang na-realize na pinag-uusapan pala ako ng mga tao dito. Talaga? Swerte niya nakasama niya sila Kiefer. Pupusta ko papalipat din yan. Nakita ko nga silang magkasama ni Sin, malandi din pala. Malay mo naman nagkita lang. Cute kaya ni Sin. Di ba dun din si Calix yung ex ni Mika? Nakita ko si Yuri, pumasok na siya. Nakita mo sila Edrix? Gwapo niya di ba? Kasama niya si Felix kanina. Iba-iba yung nagsasalita, iba-iba rin ang sinasabi nila. Pero meron ang nakaagaw ng pandinig ko. Di ba dun din si Calix yung ex ni Mika? Naalala ko kasi bigla yung sulat. Yung nakuha ko sa isa sa mga room sa second floor ng building ng section, kilala nila yung Mika. Ineng! Sigaw ni ate ng tindera. Agad akong lumapit sa kanya. Katabi niya si ate ng kahera. 1,445 lahati. Sabi ni ate ng kahera. Agad akong kumuha ng 2,000 sa perang binigay nila sa akin. At dahil hindi naman sa akin to di. Keep the change na ate. Tip ko na lang dyan sa kasama mo nang kumuha ng order ko. Sabi ko habang nakangiti. Halata na natuwa si ate ng tindera at agad na nag-thank you sa akin. Inabot nila sa akin yung kahon. Hindi naman ganun kalaki yung kahon. Kasing laki lang kahon ng tsotsirya. Akala ko yun na lahat pero napansin kong iabot pa nila sa akin yung isa pang kahon. Teka, bakit ang dami ng kahon? Ineng, ang dami mo kayang order. Ay, ano ba yan? Hindi ko kakayanin lahat, tubuset naman kasing section to. Ek, babalikan ko na lang po yan. Hindi ko po kakayanin lahat. Sige, sagot sa akin ni ate. Agad kong binuhat yung kahon. Hindi naman mabigat pero ramdam mong may alanganin ng laman, ulam, sa loob. Dami niyang dala. Anong meron? Sa kanya lahat yan. Baka papakainin niya yung buong section ED. Baka nga. Kaya siguro hindi sinasaktan kasi sinusuhulan niya. Ganun pala yun. Ano daw? Anong suhol? Hindi no. Bakit ko gagawin yon? Kaya ko naman kaya sila. Kaya pala ako napasunod sa utos nila ng di oras. Nakalabas na ako ng cafeteria. Lakad lang ako ng lakad kahit obvious naman na pinag-uusapan at pinagtitinginan ako ng mga students na makakita sa akin. Sige lang. Push nyo yan. Bakit ba ang layo ng room namin? Nakakangawit ah. Hayop kang Kiefer ka, ibabato ko sa'yo to. Nakarating na ako sa building namin. Nakita ko pa si Felix na nakaabang sa pinto at agad na pumasok nang makita niya ako.
Andyan na siya. Sigaw nung isa sa kanila. Pagpasok ko sa halip na tulungan ako binuksan na nila agad yung box para kunin mga pagkain nila. Mga animal. Binaba ko yung box sa isa sa mga table. Nag-inat-inat na rin ako dahil nakakangalay talaga. Bakit wala yung akin? Tanong nung isa. Yung samin din ni. Dagdag pa nung isa. Teka lang. Meron pang isa, babalikan ko. Sabi ko at mabilis na tumakbo pabalik sa cafeteria. Nagugutom na ako. Kailan ba matatapos tong pahirap ng section E na to? Pagbalik sa cafeteria, mahaba na naman ang pila. Wala akong balak makipila. Meron na akong order at bayad na yun. Agad akong tumakbo sa may cashier at siniksik si kuya na nakaunahan ng pila. Ano ba yan? Galit na sita ni kuya pero hindi ko siya pinansin. At yung box po. Sabi ko at agad niyang kinuha yung box. Hoy! Ate pumila ka. Kanina pa kami dito. Huwag kang singit. Aba! Mga pisting to. Tinignan ko sila ng masama. Yung tipong nakakamatay, yung tagus sa laman at buto. Kinginan nyo. Makuha kayo sa tingin. Inabot na sa akin ni ate ng tindera ang 2 pang kahon. Medyo maliit na yon ng kaunti sa nauna. Kinuha ko at sinimula ng maglakad. Nasa kalagitnaan na ako ng cafeteria ng EA biglang humarang sa akin. Ngayon pa talaga? Excuse po. Sabi ko at hindi pa rin siya gumagalaw. Makikiraan, what is that? Tanong nung humarang. Shootangi names. Lagot na ako nito. Si Aris ang nasa harapan ko. Ano? Kasi ini. Para sa section ba yan? Hindi ako nakasagot. Nagsimula na ring magbulungan ang mga tao dito. Pasensya na Aris. Kailangan ko nang umalis. Dumaan ako sa tabi niya at nabangga ko pa yung braso niya. Malapit na ako sa pinto nang bigla siyang nagsalita. Put that thing down. Taka ko siyang tinignan. Ha? Put that thing down. Mahinahon niyang sabi pero maotoridad. Do what I said now. Arg. Ano ba? Kailangan ko na talaga ng umalis. Gusto ko man siyang sundin, hindi ko magawa. Sorry. Yun na lang ang sinabi ko at mabilis na lumakad paalis. Narinig ko pa siyang tinatawag ang pangalan ko. Kingi na kasi tong mga section E na to. Pagbalik ko sa room nakaupo na yung mga nakakuha ng order nila. Nag-aabang naman yung mga hindi pa. Nilapag ko ulit yung mga box sa table at hinayaan ko sila ng magkagulo ulit. Bahala kayo. Binato ko kay Kiefer ang sukli niya. Bahala siya mamulot. Pabagsak akong naupo sa upuan ko at halos humilata na. Makakain pa kaya ako nito? Sobrang pagod na ng katawan ko. Wala man lang tumulong sa akin. Umayos ako ng upo para tignan ang ginagawa nila. Lahat sila kaharap na yung mga order nila pero bakit hindi pa rin sila nagsisikain? Niligin ko yung paningin ko at lahat sila ganun except kay Yuri. Walang pagkain sa harap niya. Hala! Nakalimutan ko ata. Pero kung nakalimutan ko, magko-complain naman siguro siya. Diba? Bigla lumipat si Felix ng upuan malapit sa akin. Ganon din ginawa ng iba sa kanila. Sabay-sabay tayong kakain. Sabi ni Felix habang nakangiti. Hinihintay ba nila ko kaya hindi pa sila nagsisikain? Wiw! Touch ang tropa nyo. Nilabas ko na yung baon ko at inikot ang upuan para makaharap ako kila Felix at iba pa. Kain ise, sabay-sabay na sigaw nila. Medyo natawa pa ako ang cute kasi nila tignan. Nagsimula na kaming kumain at para sila ng mga bata ng tuwa sa kinakain. Iletitsku. Mga isip bata. Wala pa ring pagkain si Yuri. Paano na kaya siya? Hindi naman siya binibigyan ng mga katabi niya. Bahagya akong nakaramdam ng awa sa kanya. Nagkasalubong kami ng tingin at halatang nairita siya. Songit! Bigla siyang tumayo at lumakad palapit sa amin. Ay hindi pala. Palabas pala siya at sa side lang namin siya dumaan. Sinubukan ko siyang pigilan. Hinawakan ko yung pupulsuhan niya. Oy! Kain o! Alok ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa kamay kong nakahawak sa kanya.
Ramdam kong naiinis siya sa ginawa ko kaya binitiwan ko agad. Kain ka na. Share na lang tayo. Sabi ko. Wala namang masama dun, di ba? Nagsalo din naman kami ni Kiefer sa pagkain dati. Hindi pa rin nagsasalita ang Yuri at nakatingin pa rin sa akin. Mukhang ayaw niya ng ulam ko. Kumuha ako ng chocolate sa bag, ito na lang kung ayaw mo ng kanin. Alok ko sa kanya. Kunin mo na, Yuri. Kesa naman hindi ka kumain. Sabi ni Felix habang umunguya. Heist! Bata talaga. Hindi pa rin nagsasalita ang Yuri pero unti-unti niyang kinuha yung chocolate sa kamay ko. Wala nang kahit na anong reaksyon at tumingin siya sa akin. Ninitian ko naman at pinagpatuloy na ang pagkain. Umalis din siya agad kahit binigyan ko na siya ng makakain. Ayaw ata niya ng may kasalo. Natapos ang pagkain namin ng pananghalian. Kanya-kanya ng linis ng pinagkainan ang mga luko. Akala ko itatapon nila sa maayos basurahan ang mga kalat pero binato lang nila sa labas sa tapat ng room namin. Hala! Kalat-kalat na nga dun pa tinapon. Dahil meron ang tumpok ng mga lumang gamit sa labas nagmukhang basurahan ang harap ng room namin. Ayos tong mga to. Diyan talaga tapunan? Tanong ko sa kanila. Hindi. Dun pa, kaya lang malayo kaya dyan na lang. Sagot ng isa sa kanila at umalis. Aba matindi. Gusgusin na nga yung building nila ginawa pang basurahan yung harapan. Tahimik akong naupo sa upuan ko. Napatingin ako sa kanang side ko. Talagang hindi na pumasok si Sin, hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Felix! Tawag ko. Sagot niya. May laman na naman kasi yung bibig niya. Takaw. May cellphone number ka ni Sin. Kinuha niya yung cellphone sa bulsa niya. Meron. Bakit? Kinuha ko yung cellphone ko. Kuhanin ko, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Hinarap niya sa akin screen ng cellphone niya at wow! Latest model ng Samsung ang cellphone niya. Nanliit yung cellphone ko nang may keypad pa rin. Kinopya ko na lang yung number ni Sin, baka kasi inupakan na pala siya ng mga nakita kong lalaki na sumunod sa kanya. Dapat yata sinundan ko din sila para nakasigurado ako. Babalik na sana ako sa upuan pero pinigilan ako ni Felix. Oh! Tanong ko. Yung cellphone number mo? Tanong niya habang nilalahad ang phone sa akin. Nahiya talaga ako sa phone niya. Nilagay ko na lang yung number ko sa phone niya. Bumalik na ako sa upuan at tinext ko na yung number ni Sin, sana lang mag-reply. To, Sin message, JJ2. Ihe kbeth ka pumsok. Hinintay ko mag-reply yung tinext kong number pero wala. Baka nagpapahinga na. Tinabi ko na lang yung phone ko dumating na kasi yung teacher namin kasunod si Yuri. Ano ba yan? Hindi mawala sa isip ko si Sin, baka kung ano na nangyari dun eh. Pati sa mga sumunod naming subject siya pa rin nasa isip ko. Wala akong gusto sa kanya. Nag-aalala lang ako. Ang bata niya pa kasi tapos baka napaaway siya nung hinatid niya ako. Asar naman. Nasa huling subject na kami kay M. Smith at si Sin pa rin ang iniisip ko. Ites Mariano. Tawag sa akin ni Maam. Po. Anong middle name mo? Tanong niya habang nakaharap sa class record niya. Fernandez po. Biglang tumahimik ang buong klase. Para bang may nasabi ako ng masama ng salita. Bigla rin sila nagtinginan at tumingin sa likod. Kusa na lang akong nangilabot kahit wala namang malamig na hangin. Anong meron? Pati si Maam tumigil din sa ginagawa at tinignan ako. Kaano-ano mo si Michael Aris Fernandez? Pipinsan ko po. Biglang bumigat yung oras sa room. Para bang may delubyo. Bakit? Natapos ang klase namin kay Emil Smith, pero hindi pa rin nawala ang mabigat na oras sa room. Nag-aayos na ako ng gamit nang mapansin kong parang hindi ako tinitignan ng mga classmate ko. Dumadaan lang sila sa harap ko at ang malala pa lahat sila seryoso ng seryoso yung muka. Word. Anong meron ba kasi? Lumabas na ako ng room at naglakad kasabay ng iba pero bakit parang nilalayuan nila ko? Inamoy ko yung sarili ko, hindi naman ako amoy putok. Bakit kaya? Nakita ko si Felix at naalala ko yung chocolate sa bag ko. Madami pa naman to at wala din si Sin, sa kanya ko na lang siguro ibibigay.
Felix. Tawag ko habang tumatakbo palapit sa kanya. Hindi siya lumilingon at tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad. Felix. Halos maubusan ako ng hininga sa paghabol lang sa kanya. Agad ko siyang hinawakan sa braso nang maabutan ko siya. Nagulat ako nang bigla niya nang tabigin ang kamay ko. Bakit? Oy. Gusto mo pa ba ng chocolate? Sayang kasi mga dala ko, sorry Jay, kailangan ko na kasing umalis. Seryoso niya ng sagot at mabilis na naglakad palayo sa akin. Ano ba nangyayari? Tungkol ba to sa middle name ko o sa pagiging pinsan ni Aris? Anong na naman kasi? Napansin ko si Kiefer sa kalayuan. Nakatinging hindi. Nakatitig siya at nakamamatay. Problema nito. Nagtuloy na rin ako sa paglalakad pa uwi. Mukhang nauna na si Aris, hindi ko na kasi nakita kotse niya sa parking. Mas okay naman yun. Siya naman ang malilintikan kay kuya dahil sa hindi pagsabay sa akin. Pagdating sa bahay, tama ako. Nauna na nga si Aris. Andito na siya sa bahay. Nakaupo sa sofa habang nakapatong ang paa sa center table at nanunood sa si Aris. Pagkuha ko sa atensyon niya. Tinignan naman niya ako pero binalik din agad sa ang tingin niya. Bakit? Bored niyang sagot. May ginawa ka ba sa section? Biglang nag-iba itsura niya. Para bang seryoso pero andun pa rin yung galit. Binaba niya yung remote at hinarap ako. Bakit mo tinatanong? Bakit nga ba? Kasi hindi na nila ako kinakausap at parang iwas sila sa akin nang malaman na pinsan kita. Yun lang naman. Siyempre hindi ko sinabi yun. Hindi pa naman ako sure eh. Wala naman. Natanong ko lang. Tumaas ang isang kilay ni Aris. Napakatalino ng sagot mo, JJ. Hindi ako tanga, Jay. Kasi, parang nag-react sila nung nalaman nilang Fernandez ang middle name ko. Tanggapin mo ang explanation ko. Please. Please. Nagbuntong hininga siya. Baka hindi ako yun. Baka si kuya. Wiw. Talaga lang ah. CJ. Akyat na ako. Sabi ko at mabilis na umakyat papunta sa kwarto ko. Kakaintriga naman tong si Aris. Ano na namang kinalaman ni Kuya Angelo dun? Ano ba yan? Dagdag isipin pa tong si Aris sa akin. Hindi pa nga natatapos mga intriga sa room namin eh. Sasali pa siya. Speaking of isipin. Si Sin. Hindi pa rin siya sumasagot sa text ko. Nag-aalala kasi talaga ako sa bata na yun. Naisipan kong tawagan na siya. Worth it naman sa load. Para lang matahimik ang bulete sa utak ko. Medyo matagal ang ring bago sagutin. Hello. Sabi nung sumagot. Hello. Si Sin po ba to? Tanong ko. Sino to? Hoy. Mokong ka. Bakit hindi ka pumasok? JJ. Ako to. Ano na? Bakit hindi ka pumasok? Pwede naman ka mo nang hindi sumigaw. Masama pakiramdam ko. Bakit? Miss mo na ako. May halong pang-aasar sa boses niya. Luko to ah. Gago. Hindi no. Ay. Nalungkot naman ako dun. Baka next week pa ako makapasok. Ha? Ano ba nangyari sa'yo? Kung masama lang pakiramdam niya, bakit next pa siya papasok? Ano yun? Dinaig pa dengue? Wala. Masama lang talaga pakiramdam ko. Ano ba definition mo ng masama pakiramdam? Bakit next week pa? Ano sakit mo? Masakit ingron ko. Hehe. Aba. Best answer from Sin Peralta. Ang sarap mo kausap no. Dinig ko ang malakas na tawa niya sa kabilang linya. Hayop. Boys are boys. Buwisit ka. Sin. Buwisit. I shout and ended the call. Abnormal din tong bata na to, tatanungin ko na lang siya pagpasok niya. Sobrang napapagod ako dito sa section na to, mukha namang walang masamang nangyari sa kanya. Akala ko naman kasi binanatan na siya ng mga sumusunod sa kanya kahapon. What now? Yuri asked. What do you mean, what now? I asked back. About that JJ. Pinsan pala siya niya yung gago ng Aris na yon.
Yuri said while clenching his fist. As far as I remember ako dapat ang magalit dahil ako ang inagawan. Seeing Yuri's reaction now makes me think na may feelings pa siya kay Ella. She need to leave from our section as soon as possible. We don't know her agenda. Kiefer! Edrix shout while running and waving few papers from his hand. Edrix is one of our classmate, our computer expert. What did you find out? I ask. He catches his breath first. Inabot niya sa amin ang mga papel na hawak niya. It's JJ's school records. The first one is from our school principal records, and the second one was from her previous school. Edrix explained. Walang masyadong info sa records niya ngayon, syempre, kakasimula pa lang niya. But if you check his previous school records. Damn. I did what he said. I checked the second one and for Pete's sake, dinaig pa niya record ko. First offense. Stabbing classmate using D-pen. I read. Seriously. Second offense. Punching two of her boy classmates. Third offense. Punching a girl classmate which cause of bleeding. Fourth offense. Almost of her offenses are fighting with classmate. She also have gambling issue and cutting classes. I skip few offenses until reach the last one which make me read it twice before reading out loud. 42 ni offense. Kicking and punching a boy that almost lead to death. I almost whispered the last word. Edrix and Yuri look at me. She did that. Yuri asked. Have you noticed anything? Edrix suddenly asked. We just look at him. There's no punishment included. Tumawag na rin ako sa school na yan pero ayaw nilang ibigay ang buong information ni JJ. Guys, Rory shown up. Also one of our classmate, information seeker. I've found out that JJ's mother is the half-sister of Ari's mother. What else? I ask. Broken family sila, hindi makita ang ama at ang nanay niya iba-iba ang nagiging asawa. She grew up with her grandma but last month kinuha na siya ng mother ni Aris. Rory added. Which means kailan lang sila nagkasama ni Aris. Hindi pa tayo sure kung pinababantayan nga tayo ni Aris sa kanya. Yuri said. Aris has no reason to do that. We are still a threat to him. You are still a threat to him. Yuri said pointing his finger to me. Well, he have a point. Ilang beses ko siya nang binanatan sa loob at labas ng school, hindi ko siya masisisi kung matatakot siya sa akin. Kiefer. Rory started while reading something on his phone. I think Jay don't have a good relationship with Aris. What do you mean? I asked and he handed his phone to me. This information that Rory gave to me makes me confused about Aris. I know I can use this information against him but I need to know more to make a plan. Nagising ako bigla. Hindi ko alam pero pakiramdam ko na uhaw ako. Bumangon at naglakad papunta sa kusina. Kumuha ako ng bottled water at dinala pabalik sa kwarto ko. Baka kasi magising ako ulit at mauhaw kaya dinala ko na. Malapit na ako sa kwarto ko nang mapansin kong bukas ang ilaw sa kwarto ni Aris at parang may kausap siya. Hindi sa gusto kong makinig o ano pero may narinig kasi akong pamilyar na pangalan. Kausapin mo na siya. Tatay mo pa rin siya. Sabi nung kausap na mukhang si Tita Gemma. No. He's not my dad, your husband is dad. Hindi ko siya kakausapin. Last time na nagkita kami ano nang ginawa niya? Dinamay pa niya si JJ, reason for us to, huminto siya sa pagsasalita. I know what he meant to say. Yung insidenteng nangyari 4 years ago. Ang totoo, hindi ko talag maintindihan ang pangyayaring yun. Wala akong masyadong maalala sa mga nangyari noon. At kung titignang mabuti marami akong hindi maalala ng pangyayari sa buhay ko. Bumalik na ako sa kwarto ko at nahiga. Nakatitig lang ako sa kisam. Iniisip ko yung nangyaring insidente sa pagitan namin ni Aris at ng tatay niya. Birthday ni Aris noon at naghahanda na kami para mag-celebrate pero dinukot siya ng totoong tatay niya. Ako lang ang kasama niya that time kaya pati ako ng tanging witness dinamay nila. Ilang gabi kaming sumisigaw ng hihingi ng tulong at nagbabaka sakali na may makarinig sa amin. Wala naman siyang ginagawa sa amin, pinapakain lang niya kami tuwing gabi tapos aalis na at hahayaan ulit kaming nakakulong.
Hanggang isang gabi nagising na lang ako na may sumisigaw. Nakita ko si Aris na nagpupumiglas mula sa tatay niya at humihingi ng tulong. Sinubukan ko siyang tulungan pero masyado nang malaki ang tatay niya. Tinulak lang niya ako na parang laruan. Ilang beses kong sinubukan lumapit hanggang sa huling pagtulak niya sa akin tumama ang ulo ko. Puro dugo ako noon, nataranta ako sa nagdilim na lang ang lahat. Nagising na lang ako sa ospital tapos hindi na ako kinausap ni Aris. Kahit sila Tita Gemma hindi din alam ang dahilan. May mga sugat ako sa ilang bahagi ng katawan na hindi ko naman maalala na nasugatan. Pero ang pangyayaring yon ang bumago sa pagitan namin ni Aris. Alam kong may naganap na hindi ko alam. Dahil ilang buwan lang ang nakakalipas ng maulit yon. Yung feeling ng hindi ka nag-exist. Alam ko na ngayon. Feel na feel ko pa nga eh. Hanep kasi yan. Hindi pa rin ako pinapansin ng mga ulupong. Ilang araw na to malapit na mag 1 week. Sinsond ako sa mga hinayupak na to hindi pa rin pumapasok ang sinungaling yon. Kapag naman tinatawagan hindi sumasagot. Class. Tomorrow sa gymnasium tayo. Don't forget your uniform. Sabi ng teacher naming kapangalan ng dating artista. Yes, ma'am. Bored na sagot ng mga hayop kong classmate. Natapos kami kay Miss Asunta at sumunod kay Miss Smith. Maglinis nga kayo ng kwarto nyo. Bungad niya sa amin. Agree. Mukha na kasing basurahan ang room namin. Mukha namang mga basurero mga tao dito. Linisin niyo na lang ang kwarto nyo at bukas na lang ako magklase. Dagdag pa ni Ma'am dahilan para ganahan ang mga luko. Nice. Makakauwi tayo maaga. Yes. Simulan na natin. Diyan sila magaling. Active na active pag walang klase. Lumabas na si Ma'am at nagtayuan na sila. Akmang tatayo na rin ako nang iabot sa akin ni Kiefer ang walis dustpan. Dating gawi. Clean the room, sabi niya. Papalag pa lang sana ko pero napansin kong wala na ang mga classmate namin. Nakalabas na at si Kiefer na lang at ako ang nasa loob. Bakit ako na naman? Because you're annoying. Do what I said or hindi ka na makakauwi. Sabi niya at naglakad na paalis. Paglabas niya ng room sinara na naman niya yung pinto. Ano yan? Deja vu? Nangyari na to ah. Kesa makulong ako dito, wala akong pagpipilian kundi linisin na lang. Makalat na naman yung sahig. Mga pinagkainan, papel at lupa-lupa. Makapal na rin ang agyo sa kisam pati alikabok sa paligid. Inumpisahan kong alisin ang agyo sa kisam. Halos mabulag ako dahil sa pagkapuwing. Pagkatapos ay kumuha ako ng basahan sa sinaunang kabinet nila. Dahil may maliit na lababo naman sila naisip kong dun na lang kumuha ng tubig. Tinanggal ko yung takip na plywood at binuksan ang gripo. May tubig pa, kaya lang puro lumot. Hinayaan ko muna ang nakabukas bago basain ang basahan ng hawak ko. Habang naghihintay, inalis ko na rin yung mga plywood, yero at karton ang nakatakip sa mga gamit sa likod. Tinabi ko muna sa sulok. Nung okay na yung tubig binasa ko na yung basahan at pinunasan ko na lahat ng dapat punasan. Pagdating sa bintana nakita ko pa sila ng lahat sa labas na para nang nagmi-meeting. Ano ba Kiefer? Same. Paalisin lang natin siya dito. What if she don't want to? Eh di mas lalo siyang pahirapan. Takutin na lang natin siya eh. We will do that but not now. Dinig kong pinag-uusap nila. Eves do I have this feeling na ako yung pinag-usapan nila? Balak nila kong paalisin. Aha. Now I know. Kaya pala nila ginagawa sa akin to pinapahirapan nila ko para mapilitan akong umalis. Haha. Sorry guys mali kayo ng taong binangga. Kala nyo kaya nyo ko? No. No. Magpatibayan tayo ng sikmura. Hindi ako aalis dito. Manigas muna kayo. Mabilis kong tinapos ang paglilinis. Nilagay ko lahat ng basura sa garbage bag at kinatok ko agad ang pinto. Si Kiefer muna ang pumasok at lahat sila nasa pintuan. Agad na tinignan ni Kiefer ang kisame at natigilan siya nang makita yung mga gamit sa likod. What the hell? Halos pabulong niyang sabi. Tinanggal ko na yung mga nakatabing. Sa gabal kasi at ang daming alikabo. Pagmulan din ng marumi pa din. Sabi niya nang may otoridad.
Ha? Malinis na kaya? Pintura na lang kulang para sa pader at, that's not what I mean. Pumitik siya gamit ang dalawang daliri at inabot ni Felix sa kanya ang garbage bag. Tinignan ko si Felix pero hindi siya makatingin sa akin. Nagulat ako nang bigla na lang isabog ni Kiefer ang laman ng garbage bag. Umalingasaw ang mabahong amoy at lumipad sa ere ang mga basura. What did he say? See? Marumi pa din ni. Sabi niya at mumiti ng puno ng angas. Magkano ba pakabit ng laser sa mata? Papakabit lang ako para matunaw na tong Kiefer na to sa harapan ko. Animal sa lahat ng animal. Hayop pa sa hayop. Siraulo ka ba? Maybe tea. Tinalukuran niya ko. Clean this mess. Gago. Hoy. Kiefer, sigaw ko. Huminto naman siya. Kinuha ko basura ng inipon ko sa garbage bag at lumakad palapit sa kanya. Tama ka di. Hinarap niya ko at pinagtaasan ng kilay. Marumi pa nga. Madiin kong sabi bago binuhos sa kanya ang laman ng garbage bag na hawak ko. Kasama ng papel, pinagbalatan ng kinain nila, mga lupa at alikabok na ngayon ay nasa ulo at balikat na ni Kiefer. Tinignan niya ako ng masama kasabay nun ang bulungan ng mga ulupong sa pinto. Shit! Lagot na. Patay siya ngayon. Tawagin niyo si Yuri. Kung nakakapatay lang ang tingin. Putya. Pang negatibo 40 days ko na ngayon. You. Stupid. Woman. Sigaw niya. Medyo napaatras pa ako sa pagkakasigaw niya pero nanindig ako. Taas noo kung taas noo. Ano akala mo sakin? Katulong niyo. You, Kiefer. Sigaw ng kung sino. Pareho pa kaming napatingin sa pintuan. Si Yuri habang salubong ang kilay at puno ng pagtataka nang nakatingin sa amin. What the hell? Bakit naliligo ka ng alikabok, Kiefer? Tanong niya. Nagsalubong ang kilay niya nang makita ng puro kalat sa paligid at sahig. Kindly explain me. Mahinahong sabi niya. Tinignan ko si Kiefer at ganun din siya sa akin. F.V. na una. Sabay na sigaw namin habang nakaturo sa isa't isa. Anong ihe? Sabay ulit na sigaw namin. Gagong to. Ginagaya pa ako. Stop copying me. Sigaw niya sa akin. Hoy! Ikaw kaya nang gagaya? Ikaw ka, stop. Sigaw ni Yuri na halos lumuwa na ang lalamunan. Both, why stop? Tinignan niya kami pareho ng masam. Hindi na kayo nahiya. You're acting like a child. Clean this mess right now or both of you will stay here forever. Wala kayang forever. Tinignan ako ng masama ni Yuri. Shit! Nasabi ko ata yung nasa isip ko. Umiwas ako ng tingin. I'm not going to clean this mess. Pagmamatigas ni Kiefer. I'm the class preside, David is coming back. Puto ni Yuri sa sasabihin ni Kiefer. David. What? Tanong niya na puno ng pagtataka pero parang pagalit. Sino na naman yung David? Yun ba yung sinasabi nilang pinabagsak ni Kiko Miloves? Landi. Miloves agad. He called me this morning. Babalik na daw siya. Sabi ni Yuri. We'll talk about it later. Sa ngayon, maglinis na kayo. Dagdag niya at lumakad na paalis. Paglabas niya, sinara na naman yung pinto. Dalawa na kami ni Kiefer sa loob. Kinuha ko yung walis at binato sa kanya. Walisin mo na yung kinalat mo. Utos ko. Ang magaling na Kiefer inismidan lang ako at naupo sa isang sulok. Abay mahusay. Kung ayaw niya maglinis, manigas siya dyan. Naupo lang din ako sa isa sa mga bangko. Tamihik lang kami ng dalawa at tanging kwentuhan lang ng mga ulupong sa labas ang naririnig ko. Paminsan-minsan tinitignan ko din si Kiefer pero nakatanga lang sa kawalan ang luko. Mukha rin siya ng inaantok dahil sa malalim na yung mata niya at may pagkakataong humihikab siya. Malapit nang dumilim at mukhang napapagod na rin sa paghihintay ang mga classmate namin sa labas. Gusto ko na ring umuwi at nagugutom na ako. Kumuha ako ng isa pang walis at lumapit kay Kiefer. Inabot ko sa kanya pero tinignan lang niya ako. Tara na. Maglinis na tayo. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko.
Nakatanga pa rin ang luko sakin. Putya naman. Uwi na ako. Kinuha ko yung kamay niya at pilit pinahawak ang walis. Hinawakan naman niya kaya umalis na ako sa tabi niya. Kinuha ko yung isa pang walis at nag-umpisa ng maglinis. Nakakadalawang walis pa lang ako pero ang Kiefer nakatanga pa rin. Kiefe. Ano ba? Makisama ka naman. Gusto ko nang umuwi. Mukhang nakaramdam naman siya sa sinabi ko. Tumayo na siya at nagwalis, yun nga lang sa iisang lugar lang. Naku naman. Kiefer naman. Reklamo ko habang pumapadyak. Gusto ko na talagang umuwi. Tisek, fine. Sagot niya sa akin at nagsimula siyang magwalis ng maayos. Nakakabingi ang katahimikan. Dumidilim na rin sa labas. Kiefer D. Panimula ko pero hindi siya sumasagot. Sino yung David? Hindi siya sumasagot. Mukhang wala siyang balak makipagkwentuhan. Sangit. Original class president ng section E. Board niyang sagot. Wow! Nakikisama naman pala itong kumag na to, mukhang naiinip na rin sa ginagawa namin. Siya ba yung sinasabi niyo nung nakaraan na pinabagsak ni Kiko? Sandali siyang huminto na parang nag-isip bago bumalik sa ginagawa at nagsalita. Haba ng sagot. Dama ko yun mga 0.01 millisec. Bakit wala siya dito kung siya yung class president? Tanong ko. Huminto ulit siya at hinarap ako. Dami mong tanong. Tapos na ako. Sabi niya sabay abot ng garbage bag aba. Tapos na nga siya. Mabilis kong tinapos yung ginagawa ko. Nang mapansin niyang okay ang lahat, dun pa lang siya nangalampag sa pinto. Medyo matagal bago bumukas. Baka nakatulog na sila. Pagbukas ng pinto si Yuri ang expected kong papasok para i-check yung pinto, pero iba yung tuloy-tuloy na pumasok. Si Aris at matalim ang tingin niya sa amin ni Kiefer. Anong ginagawa mo dito? Mahinahon pero maotoridad na tanong ni Kiefer. Hindi siya sumagot. Lumapit lang siya sa akin at hinatak ako sa braso. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sabi niya sa akin. Teka. Pagpupumiglas ko. Yung bag ko. Binitiwan niya ako at hinayaang kunin ang bag ko. Pagkakuha napansin kong ang dami ng tao sa labas. Naglakad na si Aris kaya sumunod na ako. Paglabas dun ko lang na-realize na pati pala mga classmate ni Aris kasama niya. At ang lalim ng palitan nila ng tingin.